Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ito mga kabunyog, itong tungkol dito sa death threats kay PBBM. Ha? Ano ito? Medyo seryosong bagay na ito. Ano ito? Kasi ano na nga maraming beses nang tumitindi na naman ngayon itong death threats na ito na issue. Sabi ni Madriaga, sinabihan siya ni Digong, ni Rodrigo Duterte na magbuo ng team ng maghanap ng mga hitman assassin na mag-i-execute ng plano para kay Duterte. PBBM kasi may usapan daw na magkakaroon ng term sharing. Tapos hindi naman sinunod. Pag hindi sinunod yung usapan, gawa ng paraan matanggal sa pwesto si Pangulong Marcos, si PBBM. Pwedeng impeachment kung hindi kaya. Assassination, pwedeng sa pamamagitan ng paglason. Dapat lang, kaya may binigyan siya ng instruction kumuha ng mga hitmen. Joel 31. CJ, shout out. I remember that one of the plans considered was to sabotage BBM's administration by using some of BBM's own men, either recommended by PRRD for appointment or allied with the Dutertes, to reveal supposed corruption issues that will serve as a precursor for an impeachment for complaint. 32. In the event that BBM will not voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of overthrowing BBM will be considered, which include assassination, mass resignation of government officials, civil disobedience, and even an armed assault of Malacanang Palace. It was also considered by PRRD to arrange assassination or armed hits of several government officials in order to cause massive civil unrest. The resulting civil unrest will be used as basis to organize a group of military officers to stage a coup. Ngayon, ang development yan mga kabunyog, hindi ito chismis lang. Dahil sabi ni Madriaga, mayroon talaga siyang kinausap ng mga hitmen. At sabi ni Secretary of Interior and Local Government Jun Vic Rimulya, sinabi na sa kanila ni Madriaga, binigay na yung pangalan. Kaya ipapatawag na ang mga ito, iimbestigahan na. Kaya yung NBI, nagbuo na ng special na parang desk within sa NBI tungkol nga dito sa mga death threats sa Pangulo. Kumbaga medyo seryosong bagay na ito para sa NBI, kaya may isang nakafocus na team o desk sa loob ng NBI para imbestigahan itong mga banta sa buhay ng Pangulo. Halimbawa, si Sara kasi nagsabing may hinire din siyang assassin. May hinire siyang assassin. Si Sara mismo nagsabi niya. Sabi niya, no joke, no joke. So seryoso yon. At inimbestigahan na rin niya ng NBI. Si Madriaga na naman nagsabi na kinausap siya na maghanda ng mga hitman na posibleng magsagawa ng asasinasyon sa Pangulo. At binigay niya na rin ang mga pangalan nun. Iimbestigahan na rin yun. At ito na naman kay Baste, nagsabi na naman na isa lang naman na ulong kailangan nila, ang ulo ni Bongbong Marcos. Iimbestigahan na rin yan ng NBI. Dahil dyan sa maraming mga bagay na yan na paulit-ulit yan tungkol sa banta sa buhay ng Pangulo, siniseryoso na ng NBI. Kaya nagtayo na ngayon ng parang desk or task force. Kasi national security, na yan buhay ng Pangulo yan, pupukusan na nila ang investigasyon dyan. Siseryosohin niya nila ang investigasyon na yan. Kasi na yan yung kay Sara, yung kay Madriaga na salaysay, at saka yung kay Baste na pagbabanta. So ito, mayroon ng mga tauhan ng NBI na seryosong mag-iimbestiga sa bagay na yan. Kasi seryosong bagay niya yan. So yan mga
kabunyog, may ano na, in-announce na ng NBI na mayroon na silang ano ba to, task force o ano ito. Pero ano ito mga kabunyog, tungkol ito sa mga banta sa buhay ng Pangulo. Kasi seryosong bagay na dahil paulit-ulit na nga at marami na ang nababanggit. Si ano mismo, si Madriaga ay nagsabi na may kinausap siyang mga hitman. Kaya ano yan, at binigay niya na ang mga pangalan. Ayan mga kabunyog. So, ang Malacanang na mismo, ang nag-atas o nag-order sa NBI na imbestigahan ito kasi seryosong bagay na nga itong mga anong ito. Kaya ayon sa Malacanang, kay Yusek Claire Castro, ang tagapagsalita ng palasyo, dapat imbestigahan na ng NBI ito. Kaya ang NBI din, nagbuo na ng body para mag-imbestiga. Ayan mga kabunyog. Seryoso na talagang ano ito. Kasi nga, ang napapansin, paulit-ulit galing sa pamilya Duterte. Pamilya or kakalyado. Sara, si Baste, at ayon dito kay Madriaga, si Digong mismo may order sa kanya. Agoy. At para mapalalim ito at makumpirma, yung mga pangalan na sinabi ni Madriaga na kinausap niya bilang mga hitman, ay papatawag ng NBI, iimbestigahan. Ayan mga kabunyog. Abangan natin kung anong mangyayari dito. Parang kasing talagang desperado na ang kampo ng mga Duterte, ng mga DDS na mamatay o mapatay si Pangulong Marcos. Diyos ko Lord. Yun na lang yata ang nakikita nilang paraan na Last choice nila yan, attorney. Kahit yung mga vloggers, mga gusto nila na patay na si sa sakit, malala na ang sakit. O ito naman mga assassination naman. Kaya parang seryosong-seryoso ang mga Duterte ang mga supporters ng Duterte, ang mga pamilya Duterte mismo. Kaya sabi ng NBI, imbestigahan na yan. Hindi na yan simpleng bagay. Bunyog, bunyog. Salamat, attorney. Halika na, kasama ka. Bunyog, kapag Dapat talaga imbestigahan yan, Diyos ko Lord, Rudy. Nakalive ata si Attorney Claire. Wait lang, parang nakita ko yung thumbnail niya. Wait lang So dapat talaga